Hello mga mamis, another joint team cake na naman itong gagawin ko. Bali, joint celebration siya for first birthday at saka pang christening. Ang team nga pala nito ay Spider-Man, tapos yung isa christening. Bali, nagbigay ng 2-tier na inspo si customer, pero sabi niya 1-tier din lang. So far, napakabilis ko usap netong customer natin sa rate. Nakakatuwa kapag maka-encounter talaga ng ganyan na pinaglaanan yung birthday or event na para sa kanilang special someone, diba? At least, kumbaga, sa bagay pag mga ganitong event is 1 year ahead naman. So, may enough time naman na mag-prepare. Pero, syempre, case-to-case basis, baka may iba talaga, meron din talaga na kahit na pinaghandaan talagang walang-wala. So, okay. So, ito na nga. Bali, yung color na yan, final coating ko lang yung nilagyan ko ng food color. Sobrang vibrant niya kung mapapansin ninyo, diba? Medyo madami-dami yung part na ginamit kong color dyan. Ang ganda combination niya siya ni Petraco at saka ni Decor It. Yan yung ginamit ko dyan. Tapos, kapag ganito mga Spider-Man, hindi ko siya dinediretsyong isulat yung yung kulay black. Para sure ako na hindi dirty tignan na or hindi siya ba magkalat. Kasi, kapag first day, hindi naman siya talaga totally nagkakalat. For the following day or what, medyo kumakalat na siya kasi baka may tendency na may iba kasi na-experience ko na hindi ka agad pinick up na the following day. So, medyo hindi na siya ganun fresh looking kapag nagkalat na yung dark color sa medyo light na color. And then, ito yung pangalawang team nga pala. Light blue siya para sa christening. Tinitignan ko nga siya parang sabi, hindi ko alam kung bumagay ba yung combination nila. Basta ganyan, so far, sinundan ko yung ibang design and then yung iba is hindi ko sinunod. Nagsabi naman din si customer na bahala ako. Nagsuggest naman ako na kung pwedeng ganito, ganyan, diba? Nag-abiso pa din ako kay customer na slightly magkakaroon ng different. Tapos, ito na. So, ingat na ingat ako dyan sa kulay black na yan para hindi siya dumampi dito sa pinaka main frosting ng red kasi pangit siya tignan, dugyot tignan kapag dumampi yan siya, diba? Kaya may naganda na ganyan na may outline muna na same color na red para sakali na magkamali o nanginig, hindi siya ganun totally magkakalat. So, ito na nga yung Spider-Man. Medyo matagal gawin yan siya ha, kay ingat na ingat din ako na hindi kumala. Tapos yan, pangit yung pagkakalagay ko ng border pero hindi ko na inulit kasi kulay black yan eh. Ito mga topper, siguro mga 2 days or 1 day advance ko yata. Ay, tatay ko, ano ba yan? May kulog. Ano ba naman yan? Nakakagulat naman. Okay, nawala tuloy ako. So, ito na nga yung dedication. Mga, nawala tuloy yung catch. Ayan na nga yung sa dedication. Tapos, itong mga fondant details niya, ginawa ko na yun siya para kahit paano mag-set. Ito nga hindi ko maintindihan but may microphone siya eh. Tapos, isang mata ni Spider-Man. Itong number 1 niya, medyo iniba ko. Naspasover yung sapot na design kasi nga, natunaw yung unang marshmallow ko na nilagay. Kaya pinalitan ko ng fondant na din lang. And then yung mga pau-pau kapaw na yan. So yan non-edible printed topper lang siya. Itong name na yan, ako lang nag-decide na lagyan ng ganyan. Medyo napalakingan yung star. Kaya itong sapatos na ginawa ko na yan is natakpan siya, diba? Kaya nilagyan ko siya ng konting tukod sa likod. Para kahit paano medyo umangat siya. Kaya lang hindi mo siya aninag. Dapat pala sa likod nilagay yung pangalan, diba? So ito na yung kanyang pinaka-final outcome. So far natuwa naman si customer. At nagandahan naman siya sa design, diba? Kapag yung sa ganyan non-edible printed topper, mas maganda kapag may mga makinang na ganyan, lagyan nyo siya ng hologram film para mas ma-upgrade yung design kahit non-edible printed topper lang siya. So, ito na yung kanyang pinaka-final outcome. Yun lang mga mami. Salamat sa inyo, PLM. Ciao!